So hi guys, for today's video, meron na naman akong babasahin guys, kasi meron na naman tayong follower, babae po siya, na nagpadala sa akin ng kanyang mensahe at nag-share ng kanyang problema. So for me guys, medyo mabigat nga itong problema niya, kahit ako hirap ako magbigay ng advice, kasi mahirap din naman kasi alam niyo naman na minsan sa sitwasyon ng iba parang ang talino natin magbigay ng advice, pero pag tayo na yung nasa kalagayan nila, mahirap. So ito po yung mensahe niya sa akin guys. Hello, may problema ako ngayon. May ex ako at may nangyari sa amin noong January at may nabuo. Buntis ako ngayon. Sa totoo lang, mahal ko pa ex ko kaya nakipagkita ako sa kanya. 5 years din kami. Ang problema ay ikakasal na siya sa current girlfriend niya ngayong coming April. At meron din akong boyfriend. Ang hirap, hindi ko alam kung sasabihin ko sa ex ko na buntis ako. Natatakot ako baka hindi ako ang piliin ng ex ko at dahil ikakasal na siya. Pag sinabi ko naman sa boyfriend ko, baka iwan niya ako. Ano ba pwedeng gawin? Sabihin ko na lang ba totoo or ipaako na lang sa boyfriend ko itong dinadala ko? Sana matulungan niyo po ako sa problema ko. Thank you. So guys, ito yung maa-advise ko sa sender natin. 'Di ba? Sobrang hirap ng sitwasyon niya. And alam ko naman na talagang nangyayari to. Realidad talaga to. Nangyayari talaga to sa atin. Para sa akin, sana sa sender natin, hindi ka na dapat muna nakipagrelasyon pa kung alam mo sa sarili mong hindi ka pa totally healed. 'Di ba? Tignan mo yung nangyari, nakipagrelasyon ka ngayon, may bago ka, tapos nakikipagkita ka sa ex mo. Tapos alam mo na yung ex mo ay may karelasyon na din at ikakasal na, pero nakipagkita ka pa rin kasi yung rason mo, mahal mo pa yung ex mo. Eh di sana kung mahal mo pa yung ex mo, dapat hindi ka muna pumasok sa relasyon. Kasi ang nangyayari, ayan, nasaktan mo yung boyfriend mo ngayon. Walang kaalam-alam yung boyfriend mo sa mga pinanggagawa mo. At saka yung sabi mo na ipapaako mo sa boyfriend mo yung pinagbubuntis mo, hindi tama yon. Tandaan mo, ang pagkakamali ay hindi maitatama ng isa pang pagkakamali. Kaya kung ako sa'yo, aminin mo na lang sa boyfriend mo ngayon yung nangyari, tapos tanggapin mo kung ano man yung magiging desisyon niya. Kumbaga, panindigan mo, kung sakaling manghiwalayan ka niya, tanggapin mo. Natatakot kang magsabi sa kanya na may nabuo, na may nangyari sa inyo ng ex mo tapos may nabuo. Takot kang magsabi sa kanya kasi baka iiwan ka niya. E di sana, bago mo ginawa, bago ka nakipagkita sa ex mo, sana naisip mo yan. Takot ka palang mawala yung boyfriend mo tapos nakipaglandian ka sa ex mo. 'Di ba? Ano yun? Anong klaseng mindset yun, girl? Wag na wag mong gagawin yung part na ipapaako mo yung pinagbubuntis mo sa jowa mo. Kasi girl, sobrang sakit nun kapag ka nalaman niya sa huli na niloko mo na nga siya. Tapos sa huli, malalaman pa niya na hindi pala sa kanya yung dinadala mo. Sobrang sakit nun. Baka, kahit kung ako lalaki, tapos nakikipagkita ka pa sa ex mo, tapos may nangyari sa inyo, may nabuo, tapos pinaako mo sa akin din sa huli nalaman ko. Diyos ko, baka hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo. Baka makagawa lang ng kasalanan na pagsisisihan sa huli yung boyfriend mo. Kaya kung ako sa'yo, maging totoo ka na lang, prangkahin mo yung jowa mo, na yan, nabuntis ka ng ex mo, humingi ka ng sorry. Yes, masasaktan mo siya, pero at least, naging totoo ka. 'Di ba? At kung ano man yung magiging desisyon niya, tanggapin mo. Panindigan mo kasi ginawa mo yan kasalanan mo yan Basta wag na wag mong gagawin yung ipapaako mo sa kanya yung pinagbubuntis mo kasi sobrang sakit na nun, girl, sa part niya kapag nalaman niya yung totoo. Kaya yung maa-advise ko sa mga kapwa ko babae at pati na rin sa mga kalalakihan, kapag naghiwalay kayo ng ex nyo and then hindi pa kayo totally move on, may feelings pa din kayo, wag muna kayong pumasok sa bagong relasyon. Wag muna kayong makipagrelasyon para wala kayong ma-hurt na ibang tao. Kasi masakit maloko, guys, sa totoo lang. Kasi naranasan ko na din yan before, isang beses. And masakit po siya. Kaya, kung ako sa inyo, bago kayo pumasok sa bagong relasyon, hintahin nyo na mag-heal talaga kayo totally para ang
sarap sa feeling kasi kapag halimbawa, nagkaroon ka ng karelasyon tapos pure love na talaga yung pinaparamdam mo sa kanya. Yung wala na talagang feeling sa ex, talagang sa kanya na lahat. Ang sarap sa feeling ng ganun, guys. Kasi hindi ka din naman sasaya sa isang relasyon kapag ka alam mong ginagamit mo lang yung tao or may nasasaktan kang tao. So yun lang, guys. So para sa inyo, ano yung maa-advise nyo sa ating sender? Comment down below lang. Thank you for watching.